Naubos na ang commissioner ng ICI. Hi there mga kahuwaran, Coach Ariel here. Anong pahayag mo, anong reaction mo sa nangyaring yan? At ano ba ang ibig sabihin kapag ang 3 sa 4 na commissioner ng ICI ay nagbitiw? Hindi ito chismis mahal kong kahuwaran, hindi ito simpleng balita lang. Ito ay malinaw na babala. Yes, senyalis po ito ng isang sistemang pilay. Bilang isang leadership professor, malinaw po, no? Napakalinaw sa akin ang isang prinsipyo na kapag ang mga taong may prinsipyo at konsensya ang umaalis, kadalasan hindi sila ang problema. Ang problema ay ang disenyo ng sistemang kanilang ginagalawan. Ayon po sa mga pahayag at obserbasyon po ng mga legal minds tulad ni Chel Diokno, malinaw po ang ugat ng issue. Independent nga ang ICI pero kulang ito saan? Sa kapangyarihan at malinaw na mandato. At dahil po dito, dapat tumigil na ang ilusyon. Hindi sapat ang salitang independent kung sa actual naman po, limitado ang kanilang kakayahan. Ang tanong po sa leadership ay hindi kung may karapatan ka, kundi kung may kapangyarihan ka bang umaksyon. Kung ako po ang presidente, hindi lang respeto ang ibibigay ko sa komisyon ng ICI, no? Bibigyan ko ito ng matinding pangil, yes. Sapagkat ang katotohanan po ngayon, ang ICI ay may karapatan pero walang kakayahan. Yes, may titulo pero walang ngipin. Maaari silang mag-imbestiga, yes, oo. Maaari silang magsuri ng mga kaso, oo. Maaari silang magrekomenda at mag-endorso ng mga dapat kasuhan, dapat sampahan ng kaso. Pero hanggang doon lamang po ang kaya nila. Pagkatapos diyan, ipapasa na po nila sa ibang ahensya. At doon na po pumapasok ngayon yung masakit na katanungan na may tiwala pa ba ang taong bayan sa mga tatanggap ng rekomendasyon? May kumpiyansa po ba ang publiko na uusad ang kaso? O mauuwi na naman ito sa katahimikan at limot sa paglipas ng panahon? Yan po ang tunay na dilema, di ba? Independent ka nga, pero wala ka namang kakayahan. No, ito po ang leadership truth, no? Hindi sapat ang independence kung wala kang authority. Hindi po sapat ang moral stand kung wala kang legal power to act. Ang isang anti-corruption commission po, na hanggang endorsement lang ang kaya niyang gawin, ay parang tahol lang po ng tahol ng aso, pero wala talagang pangil na kumagat. Kaya wag po tayong magtataka kung bakit walang nahuhuling big fish. Hindi dahil walang katiwalian, kundi dahil ang sistemang dapat lumaban dito ay kulang sa tapang at kulang sa kapangyarihan. So sa dulo po malinaw ang aral. Ang leadership po ay hindi patungkol sa pagbuo ng mga komisyon. Yes, ang leadership ay tungkol sa pagbibigay sa kanila ng kakayahang maghatid po ng resulta. Kung seryoso po ang gobyerno sa laban kontra katiwalian, kung seryoso talaga, kailangan po bigyan ng tunay na kapangyarihan ang komisyon. Hindi lang po papel na otoridad, kundi legal na ngipin. Dahil ang katiwalian po ay hindi natitinag sa press release. Natitinag po yan sa kapangyarihang may pananagutan. So 3 na po yung umalis, hindi ito ang katapusan ng usapan. Ito po ay isang alarma. Ang tanong ngayon, may lakas ba ng loob ang pamahalaan na bigyan ng pangil ang mga inaasahan nating lalaban po para sa ating minamahal na bayan? And that question remains unanswered. That question remains to be observed by the people of the Philippines. This is Coach Ariel. Patuloy po na nagpapaalala sa atin na tayo ay maging huwaran sa ating henerasyon at maging pagpapala sa ating minamahal na bayan.